Magandang araw mga kasolar. So muli tayo ay nagbabalik. Ang inyong kasolar, si Solarens. So meron tayo ngayon dito na dalawang LP24250, one solar, no? Na Powerwall battery. Itong dalawang ito ay isi-series natin ito para maging 48 volts. At tingnan natin dito kung ilan ang voltahe sa voltmeter. Ayan, 25.8 or 25.7. Medyo fluctuating, nagbabago-bago. So ito yung sa negative terminal at positive terminal. Ito, check natin dito sa voltmeter. Tataas ko yung circuit breaker. So ayan, merong 24.1 volts. So ibig sabihin ay mababa na ito doon sa nominal voltage na 25.6. At parehong Powerwall ito. At gagamitan natin ng BMS or Battery Management System na 16S or 16 series para makabuo tayo ng 48 volts. So meron ding active balancer dito sa loob. At yung active balancer na yon ay papalitan na rin natin. At susubukan ko munang ilagay yung Ceplos BMS. So, buksan na natin mga kasolar. So yan mga solar, ano? Tinanggal na natin yung connection ng active balancer. Ito, at may BMS ito na 150 amps. Yan. So tamang-tama sana ito sa 3 kilowatts na inverter dahil meron siyang 150 amperes at kayang-kayang i-cover yung capacity o yung ampere rating, ano, na 117 pagka ikaw ay mayroong 3 kilowatts na inverter. So yung battery nito or yung cells ay nakapahilerang ganon. Nandito yung mismong main negative terminal at nakakonect yung isang wire dito ng first negative at yung sumunod na blue ay napunta naman sa kabila. So nag-connect yan dito at yun yung first positive. Then second positive pumunta yan dito. Third positive, fourth positive, 6, 7, 8. So 8 positive lahat yan. Dito sa red. So ganun din dito sa kabila. Ang gagawin natin ay magko-connect lang tayo, no. So puputulin na natin ito at ganun din dito sa kabila para mabuo natin yung 16S or 16 series. So ito ay di na natin na gagamitin. So ito ulit mga kasolar at tinanggal ko na yung BMS na nakalagay dito at saka yung active balancer dito sa isang ito at dun sa another pack na 24 volts tinanggal ko na rin. At baka sakali itong gamitin natin, ano, na BMS, itong Ceplos na 48 volts 150 amperes. So ayan mga kasolar, tayo ay nagbabalik. Ayan, at ito nga, sunod ko na yung dalawang BYD batteries. Ayan. At kung makikita ninyo mga kasolar ay mayroon na tayong connection. Ito nakikita ninyo yung sa main negative terminal ng battery pack 1 ay pumunta dito sa main terminal ng battery pack 2. Okay. So titingnan natin yung voltahe niyan kung ilan. Ayan. Battery pack 1 medyo mas mababa siya ng 0.6 volts, no. So yung ating voltmeter, ayan, ay kinonect natin sa end to end ng ating 48 volt system. Kasi kung makikita ninyo, ito na yung magiging main terminal na ko-connect do sa load. So inverter dadaan yan. At yung ating main
negative terminal naman ito ay nilagay pa rin natin dito sa terminal port na main negative ng battery pack 2. Okay. So, nakabuo tayo ng 48 volts. At para ma-connect natin ang ating Seplos na BMS ay kailangan matest muna natin ito. At ito hanggang sa makaabot tayo dun sa 48 para malaman natin kung saan natin itatap mula first positive terminal hanggang sa makarating tayo dun sa number 16 na positive terminal na kukonect dito sa ating terminal hub na ito. At para magkaroon siya ng direct connection sa BMS. I-check lang natin isa-isa yung voltahe para hindi tayo maligaw. Dahil nga pagka naglagay na tayo ng balance leads, so ito balance leads, gagamitin natin ito para i-connect natin, i-tap natin dyan. Kailangan malaman muna natin ang voltahe ng bawat isa. At uunahin nating i-tap dito yung mga balance leads para tayo ay hindi magkaroon ng short circuit, dahil nga dito iisa-isahin natin na puputulin at ganun din dito. So habang pinuputol natin ay kinoconnect na natin dun sa mga nakakonect na balance leads dito, para pag nakakonect na rito sa dalawang battery pack na balance leads, ayan, ay madali na tayo mag-tap ng balance leads din ng BMS. So ito yung balance leads ng BMS. So ito ang main negative terminal. At kung kukunin natin, dapat dito ay lalabas yung 3 volts. So ayan, merong 3.0. Ito dapat 6. Ayan, 6 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 18 volts, 21 volts, at 24 volts. So ibig sabihin isang battery pack na ito, itong 24. Itong negative ay hindi natin tatanggalin dahil dito tayo mag-check sa another balance leads. So hindi na natin itatouch itong negative dito sa balance leads. At pupunta na tayo sa number 9 na positive terminal. So number 9 ito, so 27 volts. Susunod 31 volts, which is supposed to be 30 volts yun. At ito supposed to be 33 volts ito. At susunod naman dyan ay dapat 36 volts yun, pero okay lang kasi 37 volts naman. At sumunod dito 41 volts. At sumunod dito ay 44 volts. At second to the last, ito yung number 15 na positive ay 47 volts. At yung last na positive, ito yung main positive terminal. Yan, at 50 volts. Yan. So total 50 volts. Ginawa natin yun mga kasolar, para hindi tayo mawala. So sa ngayon ay i-connect ko na lang muna, i-connect ko isa-isa, pupunta ron para makita natin mamaya. Okay, so yan yung nasabi ko. Dito muna tayo maglalagay ng mga balance wires o balance leads para naman maiwasan natin yung short circuit.
yan mga ka-solar, nakakonect na tayo. So temporarily, tinap lang natin doon sa mga extended na balance leads. Yan. Sa ngayon mga ka-solar ay iti-test natin kung talagang tama yung ating connection bago natin ilagay yung ating BMS. Ito ay ilalagay natin mamaya, itong BMS na ito. Pero bago dyan ay kailangan makita muna natin dito na tama ang ating connection. So sisimulan natin mga ka-solar. Itong dalawang pack na ito ay lumalabas na 48 volts na, magkadugtong na yan. At para makita natin kung tama, ayan, so kukunin natin ang DC volts dito. So tandaan nyo mga ka-solar, ito yung main positive terminal. So first positive, second positive, third positive, fourth positive, fifth positive, sixth positive, 7 positive, 8 positive, at hindi ko na ginamit yung isa, 9 positive, sa 10 positive, 11 positive, 12 positive, 13 positive, 14 positive, 15 positive, and 16 positive. So ang difference niyan, bawat terminal ay dapat 3 volts. So subukan natin dito. Ayan, so may 3 volts dyan, dapat dito 6 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 18 volts, 21 volts, and 24 volts. So ibig sabihin ito mga ka-solar yung sa isang battery pack. Ngayon idinugtong nga natin yan, nagkaroon ng continuity, kaya dapat ito ay since 24 ito, dapat 27 volts dito. Yan, 27, and then susunod plus 3, 31, plus 3 or more. Then susunod 34 volts, 37 volts, 41 volts, 44 volts, 47 volts, and last but not the least, yung pinakadulo, ito na yung 50 volts. So yun mga ka-solar, i-connect muna natin ang BMS. Okay, so ayan mga ka-solar, tayo ay nagbabalik. At yun nga, na-mention ko kanina na tapos na nating na-connect dito sa extension, no? Dito sa hub na ito, dito natin i-connect ang mga balance wires na galing dito sa ating Ceplos BMS. So dito yung sa main negative terminal, connect dito sa main negative terminal ng ating BYD sa battery pack 2, at all the way yan hanggang dito sa number 16 na positive. At yung arrangement niyan ay ganun din dito, pero in between ay meron tayong nakalagay na mga sensors. Yung mga sensors na yun ay thermal sensors na if in case na uminit ang ating battery ay magi-indicate ng cut-off yan, or BMS cut-off na tinatawag. So ito na yung sa main positive terminal ng ating battery, at dun sa counterpart niyan sa tapat, yan na yung nakakonect doon sa inverter, kaya P plus yan, P plus. So ito ay B plus, kaya sa battery nakakonect. Ganon din sa negative, so B minus ito, or B negative, at nakakonect yan sa negative terminal dito nga sa negative terminal na ito ng battery. At ganun din dun sa negative, yung P negative. Ayun. So yun lang ang connection yan. At i-check natin yung cells ng bawat isa. Ayan, so sa battery pack, ayan, since ito ay isang system na 48 volts, ang charge natin ngayon ay nasa 53 volts. Sinarge ko na sa solar kahapon. At ang SOC natin, ayan, yung state of charge ay nasa 58.35.
At i-check natin mamaya sa inverter kung 58 din yan. So tingnan natin yung mga cells ng bawat isa. Ayan, sa mga cells niya ay nakalagay na 3.2. Ayan, 3.2, maliit lang yung deviation. Ayan. So dito mula sa 9 hanggang 12. Ayan, medyo mataas, nasa 3.3 hanggang sa 16. So 9 to 16, ibig sabihin battery pack 2 na yan ay mataas ang voltahe. So titingnan natin sa mga susunod na araw kung magbabalanse yan. Pero sa ngayon, i-on muna natin ang ating inverter para makita natin yung connectivity. So mag-i-initialize pa yan. Hintayin lang natin kasi 60 seconds yan. So ayun, naka 58%. Parehas yan dito sa BMS. Exit tayo, exit. Ayan, 58%. So tama. At kung mapapansin nyo mga ka-solar, naka off-grid. Off-grid tayo. So yun mga ka-solar, yung doon sa checking natin ng balancing, kung pumaparehas ba yung mga cells. Ayan, kasi ito 3.3, yung 9 to 16 at yung 1 to 8 ay 3.2. Sa ibang video ko na ipapakita pag ginawa ko na yung load testing nito. So sa ngayon mga ka-solar ay pansamantala, hanggang dito na lang muna ang ating coverage. At sa ngayon makikita nyo, nakaganyan lang yung mga wirings yan dahil nga ito ay pang test natin, hindi lang dito sa ating DE, hindi lang sa DE inverter. At gagamitin din natin yan dito sa SRNE. Yan, so abangan ninyo at gagamitan natin ng review para sa features ng SRNE at saka gagamitin natin yan doon sa settings ng SRNE kasama na yung installation. So muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa suporta at usap tayo sa susunod na video. Ang inyong ka-solar, si Solareds.